Good morning, world! Oh my gosh, Sky! Nilalaro na naman ang pa ako. Gusto laruin ng chinelas, paa. Kain tayo, guys! Oh, Repeat performance. Repetition. Kasi na-miss ko yung Second stanza. Masan yung Alin? Yung ay, saan mo nilagay? Yung tuna, hindi mo dinala. Alam mo, dinala ko na. Okay lang ka, please. Nasaan? Sure. Nasa left door. Stay, Sky, stay. Stay. Come here, Sky. Sky, stay. Good boy, good boy. Pakita ka nga sa kanila. Kaya lang ayaw kita hawakan. Nakahugas ako ng kamay. Mamaya na. Ito na lang, oh. Ito, pakita natin sa camera, anak, oh. Hi. Hi. Say good morning, world. Good morning. Good morning ka. Good morning. Sky, ah. Kaya pa. Ang dala ko lang palang kutsara para dyan. Dinalawa mo pa. Kutsara? Hindi, para sa itlog. Ito pa ako. Sa akin, ito para dito. Okay. Repeat lang ito, guys. Mabilisan lang natin yan, oh. Nalagyan ang tiyan. Merry Christmas, guys! Ay. Thank you, Lord, for everything. Today is December 24. Repeat performance. Matagal kong hindi nakain kasi tuna sandwich. I mean, tuna spread. Dahil kasi ganyan miss namin itong ganitong kain lang. Dahil nga, di ba, 2 Oo. linggo. Oo. Ang dahil pang pagkain. Ano yung pagkain sa labas? Ito yung kutsara na sinabi ko. Yan. Kain na. Let's eat. Kain tayo, guys! Ay, may langaw. Hindi mawawala yan. Sky, no. Meron kaming melon, meron kaming watermelon. Hindi pa na-slice mamaya. For lunch. No? Hot. Hindi nakikita si Sky, no? Nakita ko nga. Kahit daw siya makikita. Pero pinakita ko siya dyan. Para alam nilang may makulit dyan, oh. Ha? Parang masarap-sarap ang kakainin namin mamayang lunch. Parang naiisip kong kumain ng grilled squid. Wow! Inihaw na pusit na medyo malaki na, hindi naman kalaki na. Ikaw lang makakain. Tapos ano yun di ba? Stuffed with, I don't know, kamatis. Baka. Akin naman bangus na inihaw. And then, sa kanya naman, bangos na inihaw na may palaman ding egg, salted egg, kamatis, and sibuyas. Wow! Dapat pala bukas natin kainin yun dahil Pasko bukas. Wala. Araw-araw is Pasko. Lalo pa dalawa lang naman tayo. Yeah. Araw-araw Pasko. Guys, 2 weeks ang 2 weeks ang naging celebration ng birthday ko. 2 weeks kaming happy with the kids. Pero ngayon, natapos ng Pasko, ang birthday ko, Pasko, dalawa lang kami. Hindi ako, okay lang sa akin yun. Okay lang? Mas gugustuhin ko pa ngayon kasi magbibihis ako, pupunta pa ng kung anong party. Naki-party naman na tayo dun sa mga
Blueprint Properties and MK Architects, yung builder namin guys. Makakatuwa naman, invite nila kami. Ano nila yun? Office party nila yun. Kami lang doon ang hindi ka opisina. Yung mga office party nila yun guys. Hindi kasi naman meron sila ibibigay sa ating pinaka-gift ni Wen at saka ni engineer. Kaya pinapunta kami. Kain din doon. Kaya namimiss ko yung mga Pero nag-ulam na kami guys ng gulay, hindi lang namin na video. Pero may tira pa, kakainin ko mamaya. Yung natin, bulang lang. Okay na? Kaya bibigyan kita ha? Pero pagkatapos kumain. Ako bibigyan mo. Huwag mong bigyan ngayon. Masasanay siyang pag kumakain. Hindi po pwedeng ngayong kumakain kami, bibigyan kita ng something dahil masasanay ka. Every time na may kumakain, nakatangkod ka. Eh di ba si Honey at si Bibi, no? Kumakain kami guys, full meal. Nandiyan lang sila. Hindi na humingi. Hindi sumasampa sa lamesa. Kasi maliit pa lang, inano na namin na pagsasampa. No, puro no. Kaya lumaki silang kakain ka, nandiyan lang sila. Alam nilang oras lang mapapala. Basta nakakain na sila, okay yun. Okay na yun. Last time na. Ewan ko ha, kung tama sa inyo yun, para sa inyo. Pero para sa akin, sa amin, tama yun. Dahil kasi, ayoko nung pagka may pagkain na sa lamesa, sasampa yung bang manghihingi. Ayoko. Wala mo salim, Bibigyan kita mamaya pagkatapos namin. Bigyan kita ng treat. So kaya itong bread na kinakain namin. Kunti lang. Ay. Bibigyan lang natin siya ng prize for behaving. Nasama siya. Ano siya? Nakababa ka na dyan, ha? Dati takot siya dyan sa hagdan, oh. Like 2 steps. Nakakalusot siya dun sa kabila. Hindi. Ha? Alanganin, ano? Oo. Ay. Puhulog, ah. Ang dami niya pabawa. Dalawa. Ayan. Sarap na natin sa kape. Oo nga, no? Di ba, friends nung araw, di ba? Sausaw-pe. Sausaw-pe? Sausaw-pe. Yung tinapay, sasawsaw mo sa kape. Iba yung kape na nilalagay sa kanin. Tapos kinakain, nilalagay yung kape sa kanin, nilalagay ng kape. Ako ayoko. Gusto ko, buti pa toyo. Hindi, alam mo yun, yung mga yung mga tirang kanin. Kanin lamig. Mas maganda nga, gusto nila yung tutong. Isusok sa kape. Tapos bubuhusan ng kape. Sarap din yun, nakatikim na ako nun. Nakatikim ako pero mas gusto ko toyo. Sa kanin. Para parang ulan. Pagkain naman yung gusto mo eh. Ito parang ano lang to, parang snack, ganon. Kasi pagka ganito ang tinapay, o kape lang. Pero sarap pag sinasawsaw. Guys, Sky! yan lang. Okay lang siya. Baga ba sa mapupuntahan dyan? Kakainin Hindi siya kasi sa gate. Kakainin ko na itong itlog ko with tinapay. Hindi siya makakalabas.
guys, kung napanood nyo yung video na papunta kami sa airport, nasabi ko, guys, any time of day or night, you can call, sumagot si Angel. As long as it's not, sabi niya, just don't BSU. Just don't BSU at 2 a.m. Kasi lagi siya nagte-text at 2 a.m. Hindi nga ginawa 2 a.m. 4 a.m. naman ngayon. Yun ang kasarapan ng tulog, 4 a.m. Mas mabuti pa pala yung 2 a.m. kasi yung 2 a.m. malayo pa yung umaga. Makakabalik ka pa ng tulog yung 4:30. Ay, naku, umaga na. Doon na naman siya ngayon nagtitext alas 4. Busy sila, guys. Ang mga tatanong, bakit 2 weeks lang? Kasi, Marami silang minimit na deadline. yun sila. Bakit 2 weeks lang? Kasi, inano lang nila na birthday ng daddy nila ang importante, makapunta sila. Kasi kung hindi sila uwi ng Disyembre, so sobrang dami nilang ginagawa to finish the year, mga deadlines nila sa trabaho, then they will come January or February. Sabi ko, okay na yung mabilis kaysa next year kayo pupunta. Kaya, sige, sabi ko, kahit 2 weeks lang. Sabi niya, ma'am, 2 weeks lang. At least nandito sila, nakasama namin ang birthday ko. Yun ang mas importante. Thank you, Lord. Amen. Grabe mga, ano tawag doon, responsibilidad sa Trabaho. Sa ano nila, sa trabaho. Mga meet na deadline ng mga music na kailangan tapusin. Siyempre may ano sila eh. Bayad yan eh. Kumbaga kailangan i-meet mo sa ganitong petsa. Eh yun ang hanap buhay nila guys. Hindi naman natin pwedeng, hindi tayo pwedeng magpadala sa namimiss natin sila. Pasko, kailangan nandito kayo. Hindi pwede. Dahil kasi may mga responsibilidad sila. In-offer pa nga namin, sige mag-ano kayo, gusto nyo, kung if you have time, you can extend. Isip ko, tulungan namin sila sa kung anong difference sa ticket at saka mga fees, kung magpa-reschedule, pero nilayout nila yung kailangan nilang tapusin, lalo pa si JR ngayong, anong araw ngayon? Martes? Ay, today pa na magpa-fly si JR. O nag-fly na? No. 23 pa lang doon niya. 23 pa lang ngayon. Bukas. 23 ng gabi. Bukas pala siya magpa-fly to Georgia. So, he will be there for 4 or 5 days. Tapos, babalik. Pero, mula nang dumating sila, wala pang mga tulog. Jet lag pa. Trabaho na sila. Recording ng music. Kasi kailangan nilang matapos yung pinapatapos sa kanilang album. Kasi nakakontrata sila eh. Pag may mga album na tinatapos, hindi mo pwedeng, bukas na, hindi pwede. Kung ano ang deadline na pinag-usapan. You have to meet. Kaya, nag-text nung tumawag. JR, ma'am, busy kami. We have to finish everything. Angel din, ganun. Nag-text, we have to finish everything, ma'am. We will be recording all day. Ang kagandahan naman kasi, nasa bahay lang sila. Kung kailangan talaga ng music studio, sa LA, may mga nare-rent na music studio. Depende sa studio, may $95. Usually, gabi sila pumunta. $95, may $150, depende sa studio. Ano yun, pag nagre-record. Pero pag depende sa klase ng ginagawa nila, pwede nila i-record sa bahay. Ngayon, kung sa bahay, maganda na, hindi na nagda-drive si JR. Mula Lake Elsinore to LA kasi doon sila nagre-record sa kina Angel. Pero ngayon, magkasama na sila sa bahay. Si JR nasa baba, si Angel nasa upper floor. Mag-ano lang sila. Doon sila sa kay Angel nagre-record. Papanik lang si JR. Hindi na magda-drive. One less worry for me. No? For us. Yung iba dyan kung hindi matake yung nagsasalita kami, kahit may laman ng bibig, pasensya na kayo. Kasi kaintuhan to eh. Hindi lang po pwedeng habang kumakain kami, wala kaming kibuan. Hindi tayo magkikibuan. Natural na tayo dito, guys.
Ngayon sa amin, natural lang kung ano lang yung natural. Kasi iba, parang ano na lang yun eh. Parang, you know, bagay, etiquette. Pero, kaya nga kung ano yun? nababader, huwag na lang manood. Hindi, oo, kung nababader kayo, wag na lang kayo manood. Kasi, dadalawa na lang kami, unang-una. Tapos kakain kami ganyan, habang kumakain kami, hindi kami mag-uusap. No way. At saka yung mga, ano namin, mga viewers namin, subscribers namin, gusto naman nila na ganyan na kumakain kami at nagkukwentuhan. Kaya nga kaintuhan. Basta dito tayo guys, no stress lang tayo. Yeah. Pag ang isang bagay yung nakakaligay sa'yo, get rid of it. Yeah. Okay, Kung Sky ano man now. yun. Okay? Here's Sky. Tapos na tayo. Hello! Ayun. Itlog. Sarap, di ba? May konting-konti pa natira. Paano yan? Uubusin ko bukas yan. Sky, come here, Sky. Kulang na yan. Come here, come here. Come here. Kantay siya, itapon mo doon sa malayo. Here, wait. Here. Follow. Follow. Sinap na tinapay, tataba ka kagaya ko, Sky. Maliliit lang. Ito. Next. Follow, Sky. Oh, wait, Sky. Up. Good boy, Sky. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy, Sky. Good boy. A good boy. So, ayun, friends. Nakabalik na yung dalawang anak namin. Nasa California na sila. Back to work na sila. Back to work na sila. Kaya, Kami naman back to normal life. Kami naman back to normal life. Naging maligaya sila, masaya kami. Pare-pareho dahil kasi yun naman ang bago pa lang sila dumating. Yun ang winish namin at saka pinray namin na maging maligaya kami, maging masaya kami. Kaya ayun naman ang nangyari. Hindi namin sasayangin every minute na magkakasama kami. Ganoon naman ang nangyari. Thank you, Lord. At sinagot ng Diyos yung dasal namin na ganoon ang mangyari. Tapos sa mga nag-comment na sa Boracay, baka hindi sila pumunta ng Boracay. Nakapunta na sila guys sa Boracay kasi nga ang Rojas City ay malapit sa Boracay. Drivable lang, 2 hours. Nandun ka na. Mas mabilis pa nga yata ngayon kasi maganda na yung daan. So, last nilang punta, teenager sila. So, okay na sila sa Boracay. Ngayon sa MOA naman, nakapunta na rin sila sa MOA. Ang BGC, in-offer namin sila, they were not so interested. Kasi sabi, tinignan nila yung mga picture, syempre modern doon. Parang Amerika, parang ibang bansa yung BGC, napakaganda. Diba? Sabi nila, no, mas gusto nila yung beach, yung gano'n. Kaya nag-beach kami. Tapos some days, they didn't even wanna go out. They were in the pool, order ng food. Chill lang kami. Chill lang sila. Minsan mag-order 2 to 3 times kada meal nag-order. Tapos kwentuhan lang kami, which is good. Banding talaga, banding. Kaya, pero most of the time, lumalabas kami magkakasama. Oo. Kasi nga kumakain sa labas, gusto nilang kumain sa labas. Ngayon, kasi sila parang in-enjoy nila yung company din namin dahil kasi Thank you, Lord. 9 months kami hindi nagkasama. Kaya 2 weeks is very short, but it's not the last time, so good enough para sa amin dahil kasi nga meron silang obligasyon doon na dapat gawin. Tapos yun nga, nandito sila sa birthday ko. Yun ang ko, pinapasalamatan at happy ako na nandun sila sa birthday mo. Yes. Yun ang importante. Okay guys, hindi na tayo tatagal. Gaya sa araw-araw, wala tayong unang pasasalamatan kung hindi God first. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, at binigyan niyo po ulit kami ng pagkakataon na muling magkasama-sama ng aming mga viewers, subscribers. At namimiss namin sila pagka wala kaming
kaintuhan or upload. Ganon din naman sila, sinasabi naman nila sa amin pagka wala kaming upload. Dahil kasi nangyayari yung ganon na hindi maiiwasan, unavoidable reason na hindi kami makapag-upload dahil kasi may mga ginagawa, busy. Lalo na pag kami pinagkakaabalahan, talaga hindi kami makapag-upload. Lumabas kami tapos gabi na kami nakaka-uwi. By the time, pagod na ako. Tulog na. Kaya, ayun, maraming salamat sa Panginoon Diyos at lagi niya tayo rin binibigyan ng pagkakataon para magkasama-sama tulad nitong mga ganitong panahon. Bukas, wala naman kaming pupuntahan, wala naman kaming gagawin, which is Christmas, 25th. Christmas Day bukas. 25th. So far, wala kaming plano. So, nandito lang kami sa bahay. Ayun, Ayaw nga namin magluto, guys, kasi ang dami namin mga tira-tira. Ibig sabihin, pwede mo naman kainin yun sa ibang araw. Pero, mag-upload, mag-vlog. Kasama kayo. Hindi. Kung mga busy kayo, at meron kayong mga, syempre, pinagkakabisihan, panoorin nyo na lang the following day. Pero kami, nandito lang kami para gumawa ng vlog. Depende it depends. Baka biglang magkaroon ng pagbabago, gano'n naman. Biglang makaisip kami ng biglang pupuntahan, which is entitled naman kami dahil Pasko. Hindi, at saka kung retired ka na nga, guys, minsan mas mabuti yung walang schedule talaga kasi para hindi kayo ma-stress na kailangan mong i-meet yung schedule na yun. Yung bang chill ka lang. Kami ganyan. For example, ganyan, nagkakaintuhan kami. Kakain ka lang ba yung kahapon ba yun? No, hindi kahapon. Sabi, sige, alis tayo. Umalis kami. Nung kasi, yung katulad nun, yung pagbili namin ng mga pots, tsaka plants, hindi namin pinlano yan. Bigla na lang, aliga, bili tayong halaman. Gusto namin bumili ng halaman, pero walang schedule. Walang schedule. Na kailangan, sa Lunes, gagawin na. Wala, kung kailan lang. No, the other day, yun ang napag-usapan namin. Aliga, bili tayong halaman. Ngayon na, sige, alis na. Ngayon, kahapon, bumili kami the other day, tapos kahapon, may kulang pa. Habang, di ba, kumain kami, nakasama kayo, nagkaintuhan tayo kahit sandali. Sabi ni Jerlyn, halika, bilhin na natin yung kulang, yung pots, kulang. Lakad na naman kami. Ganon. Ganon lang, wala kaming para na mas relax. excited. At saka relax. Kung minsan yung schedule, mano pa yun eh. Kumbaga, tapos pag hindi mo na-meet yung schedule, parang may stress pa dahil kasi hindi mo na-meet ang schedule mo. Kasi nga wala, ganun talaga pag wala ka ng trabaho. Kumbaga, hindi ka gaya nung tatrabaho ka, kailangan ko ito magawa kasi bukas may pasok na ako. Kung wala ka ng pasok, wala naman kaming maliit na inaalagaan. Si Sky lang, basta busog si Sky at malinis yung yung apartment niya. Kasi na-stress siya pag may siya doon, nag-number 2 siya doon. Yung condo niya. Condo niya, hindi siya mapakali. Sabi ni Sky. Pagkatapos nun, linisin mo. Tahimik na. Wala, tahimik na. Tapos nakakatulog. Tapos pagising maglalaro. Tawag lang siya ng pansin pagka pumupo siya. Tatawag lang siya. Ow! Hindi sunod-sunod yun. Ow! Kasi lang. Ganon. Oo. Ngayon, kailangan niya ng maligo, pero hindi ko muna siya paliguan dahil kasi mag-garden kami maya dito siya sa labas. Di siyempre, ang mga dumi-dumi, mga lupa, sayang yung ligo niya, kaya either bukas na lang. Samahan nyo kami Hindi pa namin kasi na-unload yung mga binili namin mga pots. Ilan yung kudrado? Apat na ganyan. Tapos dalawang bilog na ang bigat kaya kasi simento, made of cement na pots. Ang bibigat. Pang matagalan na yun, guys. Pang forever na siguro yun. Yeah. Ayun, samahan nyo kami Tapos bumili kami ng ipa. Yun pala, guys, ang nilalagay ng mga landscapers. Ipa. Ipa. Ng bigas. Anong tawag sa amin? Pinagbalatan. Upa siguro. Pinagbalatan ng bigas. Yung skin ng bigas. Yung palang nilalagay nila, hinahalo nila sa lupa. Pero yung si Renhans, meron siyang mga buhay na may mga bulaklak na ano yung tawag doon? Paso. Hindi. Halaman. Na nasa paso. Bonggabilya. Oo. Walang lupa, guys. Ipa lang.
Kaya lang, ang disadvantage nun, talagang once, twice a day siya. No, twice kailangan. Twice a day siya kasi syempre yung tigbadas na cold moisture. Magdi-drain lang ang tubig. Nagdi-drain. So, twice a day sila nag-ano. Hindi katulad ng may lupa. Kasi naman, ang disadvantage din daw minsan ng lupa, may lupa, kasi kalalagay mo ng tubig, dilig, na nagde-drain, what do you call this? Nako-compact yung lupa, tumitigas hanggang sa yung mga roots hindi na makagalaw, namamatay. Kaya ang tubig, tsaka nag-i-stay na lang doon ang tubig, kanya nagiging sila, nasisira. Nagra-rot yung nila trunk. Yung So, the best is mixture of loam soil and ipa. Yung isang sakong ipa, 2 to 3. Pero ginawa yung 3 sacks. 3 bags 3 bags of loam soil. Ang loam soil, meron na rin ipa yun na konti. Kompleto na kasi yun eh. Meron ng parang abono, tsaka yung lupa niya, hindi siya compact, guys. Kaya maganda siya sa tanim. Yung loam soil. So yun ang yun pala sikreto ng mga landscapers doon. Kasi mga plastic bag lang yun eh. Hindi naman lahat nasa paso eh. Mga plastic bag lang yung pangtanim na plastic bag, yung itim na makapal. Para talaga yun sa mga pag nag-propagate ka ng mga halaman. Yun lang inaano nila. Tapos ang tataba ng lalaki pero ang bag ng maliit lang. Tapos yun, ipa at saka soy. Bumili rin pala kami ng white stone. Ilagay namin sa Lalagay namin sa ibabaw para magandahan kayong tignan, di ba? At saka, kagaya niyan guys, wala naman kaming pasok. Pwede namin kailangan tapusin natin to dahil may gagawin tayo bukas, may pasok. Wala naman kaming pasok. Ayun, hindi namin linabas. Yun ang kasarapan ng yun ang kasarapan, yung retired guys. ka. At ano pa rin yung bang hindi ko ina-apply to sa iba, ito yung sa amin ngayon. Yung bang nag-retire ka ng meron ka panlakas. True. Kasi pag nag-retire ka and then masakit na yung balakang mo, masakit na yung tuhod mo, hindi mo na ini-enjoy na maglakad, yun naman ang hindi maganda sa nagre-retire ng late. Ang kagandahan naman doon sa nag-retire ka ng maaga, ang advantage mo naman, ayun, you can still manage mobility, able ka pa. Kaya may enjoy mo pa the rest of your life. Nag-retire ka ng late, medyo, siyempre, hindi natin masasabing tao, di ba? Kasi ang tao, nadideteriorate yan eh. Hindi naman yung umuusbong na parang puno yan na, kaya, kailangan, as much as possible, sa amin to as much as possible, ginawa namin ako, mas matanda sa kanya, mas una ako nag-retire sa kanya. 62 siya nung nag-retire. Kanya nung mag-55 siya, usapan na namin, before her 65th birthday, pinag-usapan na namin na magre-retire siya at the age of 55. Para yun nga, kasi nga, sobrang pagmamahal niya rin sa akin, sabi niya, kung magre-retire ako ng the age of 65, mga 105 na siya nun. Ilang taon ka na noon? Baka hindi mo na alam kung ano umay ng pera. Yun naman kasi ang advantage, pagka later ka nag-retire, you have more money. Tapos, no? Yun nga, sabi niya sa akin, gano'n, magre-retire na lang ako, early retirement, at the age of, next year, 55. Go! Kako, maraming salamat sa iyo, dahil kasi, unang-una, inalala mo ko, at saka napatunayan kung talagang mahal mo ko. Yun, kanya gano'n ang ginawa namin, nag-retire siya last year. Ayun, andito kami ngayon. We are so happy. With the help of God, we are still able, to do things. Yan, katulad yan. Excuse. May bubuhatin kami. Maghalo kami ng lupa. Those things. Gardening, yun ang na-enjoy namin. And we are so happy. Thank you so much, dear Lord. Thank you so much. Sa ipinagkaloob nyo sa amin na itong buhay namin na ito. Again,
Hindi ko ina-apply to sa lahat. Sa amin, what Para works sa for amin us, lang to. What works for us. What worked for us might not work for you. So, ano Saan yun? si Sky? Disclaimer. I mean, sa amin to, yung kinukwento namin. Ngayon, ang disadvantage lang ng nag-aaga siya ng pagre-retire, money. Less ang pera. Less ang pera. Dahil kasi kung mag-work siya up to 60, her age of 65, malaki pa ang magiging pera. Isipin mo naman ikaw, paano mo naman ma-enjoy yung fruit of your labor? Hindi ba? Paano mo naman ma-enjoy the rest of your life? Sa amin yun, guys. Sa amin to ulit, ha? Sa amin to. Sa amin. Yung feeling namin na gano'n. Yun. Kanya minabuti namin at ginawa namin na ganito. Now, we are so happy. We are still able na nakakapunta ka sa ang gusto, nakakain kami kung saan gusto, nakakagawa ng tulong pagka merong inatang ang Panginoon Diyos na gusto niya iparating ang tulong niya sa mga nangangailangan, nagagawa namin. Ayun, nakapagluluto kami ng gusto namin kainin. Pag may nakita kami, gusto namin iluluto namin. Pag lumabas kami, nakakain kami sa labas na we still have, good health and strength. Thank you, Lord. Pero malaking factor yan na malalaki ang agwat natin kasi malamang kung pareho kami ng edad, big tendency, hindi ka magre-retire ng maaga. Kasi yung 50s mo na Hindi edad. ka, kung pareho tayo ng edad, retired ka na rin noon pa. Di ba? 2011 pa. 2012, 2011. Pero ibig kong sabihin, kasi kung pareho tayo, for example, sa edad ko, pareho tayo ng edad. Malamang, kasi yung mga 50s mo, ano pa yan eh. Earning pa yan eh. Malakas ka pa mag-earn yan eh. Tapos, okay pa kasi marami akong friends na nag-retire sila in their 60s or later, 62, 63, 64, 65. Kaya ko, lalo pa nung nag-clinic na lang ako, pwede, kaya ko kasi dahil kasi, kaya ko pang magtrabaho. Mabigat ang trabaho ng nurse, physically, mentally, pero nung last 7-8 years, nasa clinic na lang ako, madali na lang ang trabaho, guys. Kaya lang, yun nga lang. Pumuposisyon pa siya pag nag-jump. Kaya lang. Nasa nguso, dahon. Si Sky, may dahon sa nguso niya. Dapat palang phone ko nandito para pag may ko siya. Ayun, no? I know. Alam na, nahulog na yung dahon. Okay. Pero, gano'n, everything is in God's time. At saka, yun nga sabi niya, what works for us might not work for you. What works for you might not work for us. So, depende sa sitwasyon niyo. Another big factor, kung ang mga bata, hindi pa sila independent, paano kami magre-retire? Yun. Kung hindi sila independent, yung health insurance nila sa trabaho ko, galing sa trabaho ko. Kung hindi sila independent, paano na yun? Wala silang insurance, wala silang, yung mga ganong bagay, paano yung pamumuhay nila? Nandito na kami, tapos magpapadala pa kami doon para sa apartment nila, kasi ayaw naman nila doon sa bahay namin sa Lake Elsinore, because Lake Elsinore is far from Los Angeles. Ang trabaho is in Los Angeles. They used to drive 2 hours. Depende sa traffic. One way. Sa ano yun sa speed yun na 70. 75 miles per hour. Mga 110. Dito, ang takbo. Kung dito na takbo, mga 110 kilometers per hour. Always yun. Always. So, ibig sabihin, more risky. Kaya ayaw nila sa Lake Elsinore. Lake Elsinore is a very small city. Walang ano doon, walang trabaho doon. Mga trabaho doon sa mga store lang, kumbaga. Kaya ayaw nila tumira doon. Kaya nung umalis kami, ayaw na rin nila doon sila sa LA. So anyway, kung hindi pa sila independent, hindi rin kami makakapag-retire kahit gustuin pa namin. Paano kami magre-retire? Kung doon ka magre-retire, napakagastos. Wala pa akong social security kasi si 55 nga lang ako that time. Hindi kami makaka-afford na hindi magtrabaho sa Amerika. Kung dito naman kami, yes, ma-afford. Pero kung hindi pa independent ang mga bata, ibig sabihin magpapadala pa kami doon. Pagkain nila, gasolina nila.
Kaya in God's hindi, time. hindi po pwede. In God's time talaga. Eh, ngayon, nagkatugma-tugma. By the time na 55 na ako, they were independent financially, mature na sila to live on their own. Kaya timing lang lahat. At salamat sa Diyos, si Louie Boy, healthy pa. Kasi can you imagine kung hindi naman siya healthy, kasi nga, malayo nga ang age gap namin. Kung hindi siya healthy, can you imagine, nandito kami. Tapos, ibig sabihin mag-aalaga lang ako, layo namin sa mga anak namin, tapos siya hindi na healthy or baliktad, ako rin ang hindi healthy. Kaya maraming salamat sa Diyos, guys. Amen. Amen. Ngayon, kung nakita nyo, pag kumain kami, grabe, di ba? Ikaw. Kahit dalawa, mas lamang lang ako ng konti. Kaya kasi guys, yung first 9 months namin, 9 months, bali, sa March kami magwa 1 year, 9, 10, 11, 12. So, itong katapusan ng taon, yun, ano na kami, 9 months na kami. In-enjoy talaga namin, guys, kung ano yung na-miss namin dati noon, na pagkain dito sa Pilipinas, kinain namin, ginawa namin, ala, sige. Ngayon, January, sabi namin sa isa't isa, ano na tayo, yung talagang normal ng pamumuhay na we dreamt about nung nandun pa tayo. Ano yun? Ano yung gusto naming buhay? Yung simpleng buhay, isda, gulay, more tubig, fruits, yung ganong buhay. Kasi tapos na kami sa sa kain. Oo, paminsan-minsan na lang. Paminsan-minsan na lang ha. Kasi at our age, kumbaga, kailangan namin, we really need to be healthy. Kaya hopefully 2025, no? God with God's help. Kaya sabi ko sa kanya, yung mga pagkain, medyo limitahan na natin. Tingnan natin. At saka yung mga, mga gawain na hindi puyat, yung ganon, hindi na dapat. Kasi ang kailangan naman namin para ma-enjoy pa namin yung the rest na ibibigay pa ng Panginoon Diyos na buhay namin, ma-enjoy pa namin. But so far, as of now, we are so happy. We are so much blessed. Thank you, Lord. Amen. Yun ang totoo. Talagang At saka araw-araw yun, minuto namin yun, guys. Kahit nandiyan lang kami, nanood sa TV, ako nasa computer, o bigla lang, ay, thank you, Lord. Yung may maalala kang binigay sa iyo ng Diyos, pinagkaloob sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yun naman ang dapat Lagi mo lang ipipraise. At saka lagi mo siyang kakausapin. Lagi ka magdadasal. Every minute of your life, kailangan at least, basta, kailangan lagi kang God first. Grateful ka dapat. Grateful. Tsaka lagi mo ipipraise. O, sige na. Ayun, kasi yung sitwasyon namin dito, kanya naman namin ini-enjoy. Kung nag-retire siya, ngayon, retired na siya, nandun kami sa Amerika, hindi rin namin may enjoy ang buhay. Kasi alam niyo kung bakit. Ang gagastusin lang namin yung pension ko. Pag sa Amerika namin ginamit yung pension ko, Hindi na. we can't afford. Bayad ng bahay, bayad ng bibilin mo. Nagtaasan ng lahat ang presyo sa Amerika. Tapos, ang dollar ang kinikita mo, dollar din ang ginagasta mo. Pero yung dollar natin doon, dadalhin mo dito, ang laking bagay. See? Yun ang advantage. Yun ang advantage. At saka totoo, may mga bagay ditong mahal. So, yung kung anong afford. Kung ano yung afford, yun lang. Hindi naman kailangan yung... Mas marami ang mura kaysa mahal. Tsaka hindi naman kailangan yung napakarangyang pamumuhay ang, At saka nakita mo live happily, but for what you earned, what you can afford, that's it. Ganun lang. Yung kung ano lang yung sasapat, ano yung kinikita, yung ganon. Huwag ka nang huwag mo nang yakapin yung hindi mo kayang yakapin. Puno na yakapin mo, malaki pa sa higante. Huwag. Basta kung ano lang yung makakaya. Sige. Katulad niya, kasama namin si Sky. Come on, up. Up. Good boy, Sky. Good boy. boy. Good boy. Good boy, Sky. Good boy. Good boy, dirty boy.
Marumi ka na. Dirty ka na. Maligo ka na. Ha? Dirty ka? Dirty? Maligo ka na. Oh. Ba, tumatanong pa. Yun, nakikita niyo. Jump. Alam niyo muna pagkain ng kamay mo. Jump. Skayo. Jump! Saan tayo mo mag-jump? Ayaw mo makita? Nahihiya ka? Alam niyang hindi naman pagkain kasi. Wais ka rin, ano? Sige, babalik tayo. Ayun, so, yun nga, sabi ko sa inyo, unang-una sa Panginoon Diyos, tapos pangalawa sa inyo, wala kaming sawa, hindi kami magsasawang magpasalamat sa inyo, at wala kaming oras na hindi kayo sinasama sa dasal, at pinag-iisipan namin kung ano pa ang maigagawa namin, kung ano pa ang maibibigay namin, maipagkakaloob namin sa inyo, para mapasaya kayong lalo. Alam namin na masaya kayo, na nandiyan kayo, talagang maraming salamat sa buo at walang sawa niyong suporta. Kaya as much as possible, gusto rin namin gumawa ng vlog na yung makakapagpaligalit pa sa inyo, makakapagpasaya pa sa inyo. Ganon. Kanya we are all praying to God na sana bigyan pa tayo ng mahabang buhay at lakas ng pangatawan. Yun. Kanya lagi kayong mag-iingat at don't forget to like. Wag makakatlimot na tumawag sa Panginoon Diyos. And also, don't forget to like, share, and subscribe. Ayan. Kaya wala na kaming masasabing iba kung hindi ang we love you all. Bye-bye. Bye-bye na. Smile siya. Gusto ko yung pag umagano si Skayo, tapos biglang bubuka yung bibig, tapos nag-smile. Smile ka? Smile? I smile. Okay guys, bye-bye. Thank you, Lord. Amen.